Welcome to another season of Bar Beshies. And this time with a partner for every lifelong learner, Rex Education. welcome back to Bar Beshies. Ako si JP. This is Lay. At ito naman si Laura. In a man bun. Bago na naman. Bago. Kailangan natin gawin to. Kailangan natin gawin to. Huwag pansinin nyo naman yung headband ko. Napaka-demure. Sweet 16. Gusto i-relive natin yung debut ko na mukha akong ninang. Kung kailan ako magka-40, saka ako nagmukhang 18. Anyway, so, kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo, Beshi? Nag-celebrate kami ng birthday ng anak ko. Yun, happy birthday, anak. Bakit hindi kami imbitado? Ha? Ba't hindi kami imbitado? Kasi nung sinut natin to, hindi pa nag-celebrate. So now, you know. But anyway, yeah. Ganun yung nangyari. Mahal magpa-birthday, so last birthday party niya na yan. And I think, pag lumabas tong episode natin, ay kasagsagan siguro ng bar exam. So, sa mga beshies namin taking the bar exam, may nag-message sa atin recently na parang ilang days na lang daw, parang 50 days na lang, nung time na nag-message siya, bar exam bilang na wala na raw hingahan. Tapos sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala, ito na yung content namin, gawin nyo kaming pahinga. Actually, napapansin ko rin, pag nakikita ko yung mga social media posts ng mga barristers, I think ito na yung face o ng review na nababaliw na anxious na sila. Kasi bilang na nila diba? So parang ngayon na magbabar sila, parang ito na yung culmination of all that anxiety, all that preparation, and all of that. So guys, like what we always say, trust the process, enjoy the process. Nandyan na kayo ngayon, you have no other choice but to finish. Saka, yun nga, lagi namin sinasabi, that's 1 week of hell na ang kapalit naman is glory. So yun, Beshies, bukod sa katulad nga ng pagkakasabi ni Attorney Lay, Beshi. Beshi. Bukod sa trusting the process, syempre trust yourself kasi wala namang ibang magte-take din talaga ng exam para sa inyo kundi kayo yung sarili nyo. So kaya niyan dahil nagawa nyo na nga yung 4 na taon konti na lang yan. Konting-konti na lang. Go Beshies, we're rooting for you. Pagkatapos yung sa bar, message nyo kami. Kwentuhan nyo kami ng process. Saan nila tayo i-message? Dito. Paki-message kami sa aming Instagram, pakihanap lang ang Bar Beshies. Pwede nyo rin kaming kausapin sa aming email address sa barbeshies@gmail.com. Tapos, meron din kaming Facebook, pakihanap ang Bar Space Beshies. Tapos, paki-follow kami sa Spotify. Click the bell icon para ma-update sa aming mga episodes. Rate us 5 stars kung nag-enjoy nyo kami. And kung hindi naman, 5 stars pa rin. Kasi pwede nyo kami pa rin ma-enjoy, diba? So, yun. And of course, this opportunity will not be possible without Rex Education, your lifelong learning partner. So, kaya bisitahin nyo sila sa kanilang YouTube channel, Rex Education. You can also look for their books on Shopee and on Lazada. And also, don't forget to visit their stores. Kasi masaya mag-visit ng stores ng Rex kasi ang dami yung books na mani-discover doon. Ayun. So, yun saka thank you kay Rex kasi binigyan tayo ng opportunity para mas makilala tayo ng mga beshies natin. Kasi nakikita nila tayo. Yes. We produced episodes before na video episodes pero ito yung buong season. Video tayo, no? And at the same time, si Rex talagang nag-reach out na siya to more audiences, to more people. Marami rin silang mga iba-ibang shows doon sa YouTube nila. I think may nakita ko doon na parang stories, triumphant stories na mga naging abogado na beshies din natin and para ma-inspire tayo sa mga kwento nila. I think it's called, Kwentong Edukampiyon. Kwentong matatag. Yan. So, panoorin nyo. It's on their YouTube channel. You can look for them, Rex Education on YouTube. I think it's ang ganda rin kasi diba the reason why we're doing Bar Beshies is to inspire yung mga law students na parang it's a process of hardship. Pero at the end of the day, when you emerge victorious, it will all be worth it. Yung mga kwento ng Rex doon sa kwentong Edukampiyon nila, it's all like that, diba? Saka it's always inspiring to see other stories such as yung mga maraming beses na nag-take ng bar or yung mga
advanced na yung age nila but they're still How politically trying. correct, no? Advanced na yung age nila. Siyempre, updated tayo sa mga ganyan. Mahirap na. Pag 40 ba advance? Pero yun, no, as yung beshies, no, ang nakakatuwa kasi dito sa trabaho natin bilang mga abogado is we all get all kinds of questions. Mga musta attorney natin na nakukuha. Na hindi natin sinasagot. Na hindi natin sinasagot. Or kahit yung mga beshies na nagme-message sa amin ng legal, lagi nga namin sasabi wala lang legal advice. Pero parati yan na may mag-a-attempt na magtanong sa atin on the most mundane things or the most normal or the most random things. Tulad ng yung mga away nila sa pinsan, away sa kapitbahay. Away sa maingay na videoke. Oh, lalo na yun, di ba? Away sa maingay na videoke. Kasi Ang lalim ng galit ko sa ganun. hindi ka ba Gigising nag-iingay? yung baby ko eh. Buisit eh. Anyway. Yung mga ganito kasi, yung mga gantong mga altercation, usually, hindi alam nung marami, no? Hindi alam nung karamihan, even lawyers themselves, at least are actually resolved in different kinds of forum. Hindi lang yan parating parang sa mga teleserye natin na nagkakasuhan kagad, di ba? Kasuhan mo! Kasi yun yung pinapakita ng mga movies sa atin. Kasi hindi pinapakita yung preparation. Hindi pinapakita yung preparation, automatic, nagkaso na kagad, may abogado, nasa korte na May hearing na, kagad. may witness na kagad. O, tas puro yung cross at yung ano nila, puro leading questions. Sarap Alam mo yan? mag-object. Gaganon ka na lang habang nanonood. Ang hindi nila pinapakita na maraming mechanisms and forum para and I think na-bring up ito nung isang guest natin, si Yesha ba? Si Yesha. Diba? Attorney Wait Yesha. lang, by the way, Congrats. great lang natin. Congrats, Attorney Yesha. Number 5 sa Sharia Sa Bar Sharia Bar. exams. Sabi pa niya nun, ayaw niya. Pero nag-bar din siya. Tapos Number nag-number 5 siya. Isa na siyang tunay na Sharia lawyer, hindi si Duday. So yun nga, di ba, kinuwento niya sa atin before na historically, marami silang Council of Elders, tapos May talagang... staff. Gandal. Tapos yun, kung meron mang mga away sa kanilang communities, meron mga elders na pinagbabate or nire-resolve yung mga kaso na yun. So, this episode, no, nag-invite kami ngayon ng isa sa mga... Ng elder? Hindi! Hindi pwede. It does not look like an elder. Mas mukha pang elder si Noel. Hindi ako si Noel. Hugis pala ng katawan, parang 4 na anak. Hindi, nag-invite tayo someone that can talk about all these things. Saka yung office niya, no, about the barangay. Meron din siyang book here, of course, dito sa Rex, no, na Gabay ng Barangay. Tama ba? Ito, Gabay ng Barangay. para lang alam ko. Yan, Gabay ng ng Barangay. Barangay. So let me just introduce at i-welcome na natin si Yusek Irene De Torres. Welcome, ma'am. So, Hey, ma'am. si Yusek Irene, siya ay Executive Director for the Office for Alternative Dispute Resolution. Ng Hirap DOJ. ka sabihin. Ng DOJ. Ng DOJ. Oo, ng DOJ. Kasi, na-share kasi niya sa atin na bago lang yun. I mean, ADR, yung Alternative Dispute Resolution is one of the, sabi ko nga, na-enjoy kong subjects during law school. Nabihira ata sa mga law students. Kasi naka-experience talaga kami ng kung paano nag-observe kami ng mediation process. And nakakatuwa yung mga ganong observations. No? So, ma'am, welcome to Bar Beshies. Salamat po sa pagdalo dito, ma'am. So, siguro ang gusto naming malaman is, una, kamusta kayo? Hindi. Wait lang, gusto ko lang establish. Obviously, hindi siya mukhang elder, ha? Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Mas mukha talagang elder si Noel. Oo. Ouchie. Okay. But her practice is very interesting and Yes, also yes. real life, diba, Mesh? Pero like how we start all our episodes, can you tell us your journey into becoming a law student and a lawyer? Mahirap. Kasi kanina kinukwento ko sa inyo, working student ako.
kakaiba yung aking work. Nahihiya ako sabihin. And then, of course, kailangan mo pumasok sa school starting 5:30 p.m. And then my mother was sick. So, maraming masyadong distractions sa pwede mangyari. But nandun yung drive. Kailangan matapos. Lahat ng sinimulan, like ko sinasabi sa lahat ng estudyante ko, lahat ng sinimulan, tatapusin dapat. Kasama dun yung law school. Ang galing nun, no? Kasi kung kay Judge Campanilla nung first episode natin, walang tulugan, or huwag ka matulog. Ito naman, kung anong sinimulan mo, kailangan tapusin. Parang si Eugene. Pero ma'am, paano po kayo napadpad sa law school? Gusto niyo talaga yon? Simula bata kayo? Naku, baka bumangon yung tatay ko. Ala, bakit? Di ba parang dito sa mga episodes natin, the trend is, wala naman talagang, parang napunta na lang yung pag-aaboga siya sa buhay nila eventually. Parang, hindi talaga totally nangarap. Or kung nangarap man, hindi siguro yun yung main, parang ganun ma'am. So, paano po bumagsak sa law school ang USEC natin? Actually, pinilit ako ng daddy ko. Pilit talaga, Kasi third generation lawyer ako sa amin. My grandfather was an MTC judge. And then, yung aking dad, he was a lawyer from Napolcom. And then, walang may gusto, bunso kasi ako eh. Ilang siblings po kayo nun? 3. Kasi ayaw nung dalawa? Ayaw nila. So, ako na rin Being the bunso. Being the bunso, wala kang choice. So, and then, okay ako sa daddy ko, college pa lang. So, I'm supposed to be in communication arts. Pero pinilit niya ako mag-legal management. And then, my father died. Oh, I'm sorry. Hindi tinuloy niyo pa rin kahit na technically pwedeng na... Oo, in his Siyempre, memory nawala si daddy. So, dapat tutuloy mo. Dahil nakapangako ka. Pero ma'am, how was that? Kasi I'm assuming when you started, the heart was not there. Kasi nga, pilit, diba? How did you sustain your years in law school kung kumbaga hindi naman talaga bukal sa inyo na maging nandun? Ako kasi ganun nga yung ugali ko eh. Kahit hindi ko siya gusto, basta nasimulan ko siya. Nasimulan ko siya. Touch move naman, touch Kasi kahiyaan eh. Diba? So, wala nang choice. Kaya natapos naman. Saka meron tayong mga episodes din before na ganun yung pinag-usapan natin. Lalo na kung halfway there ka na. And, no way to go, but ano na eh. Oo, tuloy-tuloy muna. Tuloy-tuloy muna. Pero ma'am, nahirapan ba kayo? Do you think the lack of willingness and passion at the beginning, nahirapan ba kayo? Nahirapan, sobra. Nahirapan ako kasi, di ba, di mo gusto eh. Iba yung gustong-gusto mo. Napipilitan ka lang, iba yon. So, pero na-survive naman. Kasi hindi naman ako nag-iisa. Sa law school, marami namang napipilitan. Totoo po yun. Marami napipilitan lang. Totoo po yun. Okay lang yun. Kasama po kayong mga napipilitan. Kayo yung magbabarka. May kakilala nga ako, mahila sa KFC, naging law school din. Nada na. Host na po ng Barbesh. Kami yung nagpa-pressure sa isa't isa. Na, sige, kahit bagsak ka sa ganito, tuloy mo lang. Oo. So, wala kang choice, ganyan. Konti lang yung 4 na taon, kaya yun. Pero ma'am, what were you really into? If you were not a law student, what would you have been? I'll be a dancer. Hinihintay ko lumabas yun eh. Kaya alam baka ano isipin ng trabaho ko dati. So, sasabihin ko na, I was a dancer. This is a first on Barbesh. Galing, no? This is a first. Galing. Pero ano to this is not dancer, putyo-putyong dancer. Medyo bongga dancer, ma'am. Professional dancer. I used to be a member of the UST Salingawi Dance. That's in 1996 to 2000. Yun yung kasabay yun nung mga panalo din ng UST basketball teams. Kami yung dating magagaling sa... Yung, kumbaga, kung yung mga ngayon, nakikita nyo na nanalo sa cheer dance, yung mga NU, ganyan, bago pa yun, unbeatable sila. UST Salingaw. Every year yun. Unbeatable yung team. As in, kami yung sobrang synchronized. Na pati mata namin, pilik mata namin, lahat yun sabay-sabay. Paano yun? May na-practice ba yun? Pag nagkamali isa, ulit-ulit dahil sa pilik mata. Pilik mata, blink. Kasi di ba dancing requires a lot of discipline? Yes. Yung disiplina nyo po ba in dancing, na-translate siya to law school? Yes, so lalo na yung sa memorization.
Wait? Kasi yung choreography. You have to memorize a lot of dance, especially pag concert. So yung memory mo ma-develop siya. And then you wake up at 6 a.m., you sleep at 12 midnight. So, Magdadasin doon. oo, kasi kailangan mo mag-aral. Bawal kami bumagsak kahit isang subject lang. Kasi scholar kayo. Mawawala yung scholarship namin. So, hindi siya excuse. You know what I never realized? The brain is amazing kasi yung memorization mo ng steps is also the same memorization of provisions. Parang ganun. Ang galing. Galing. Parang pag gumanong kayo, Article 1. Article 2. So, pag nagpa-sample ba kami ngayon? Try natin. Hindi nga, ma'am. So, ma'am, ng law school, were you still dancing? Oo. Oh. I get my income from dancing and doing choreographies. Yan, sikat na sikat ako sa mga bangko before kasi Mga Christmas yung mga party. bangko sa Binondo, natutunan ko natin pag December, so sobrang busy ko. During that time, lucrative na siya 500 pesos per hour. Pwede Tapos ilang oras Per hour, yung Ilang practice, oras lang. diba? Pero syempre, tuturuan mo yung mga medyo nasa advanced age. So, ikaw na hindi mag-a-adjust mo rin doon, mag-point ma'am. ng toes. Oh, yung Yan. mga- So, tuturuan mo yan. 5 hours minimum Tapos, yun. nangangarap sila mag-pyramid. Advanced sila. Yung mga advanced age. Yung mga elders na. Yung may staff. Nagaling Lupon ba? Yun yun. Oh. Ma'am, may tatanong ako sa'yo. Kasi ako, I also have a friend na nung law school, she was doing theater on the side. Because dahil kahit hindi niya gusto yung law school, yung passion, meron sa Napufulfill gilid. pa rin. napufulfill. Kayo rin po ba ganon? Ganon. Kasi yun ang buhay mo ng college eh. Nasanay ka, maraming pumapalakpak, nagsushow kayo. Diba? Lalo na pag UAAP, sobrang festive ng mood, Opo, diba? opo. Talagang buong stadium yan, sasayawan nyo. And hindi lang naman yung school mo papalakpak sa'yo, pati yung kabila din. So, okay lang naman. So, sanay kami sa ganon. Tapos Nandun yung hype mo eh. nakaka-attract pa parati yung chant ng uste. Go. Diba? Ghosted. Kahit hindi ka taga doon, gumagano'n ka eh. Di ba? Galing eh. Pero now we're talking about law school, di ba? Paano naman po kayo napunta? How did your interest go into ADR, Alternative Dispute Resolution? Actually, ako ay practitioner before ako na-recruit sa gobyerno. So, I was handling human trafficking cases before and overseas illegal recruitment cases. While dancing. Ay, joke. Sorry. I had to do it. Sorry. Okay po. So, yan ang field na maraming mediation. Ang dami niyan. Oo. For some reasons, hindi mediatable lang human trafficking Pero kasi they can file cases in different fora. So, yung first na pwede nilang pag-file ng cases POEA. For admin cases against the agency. Doon, may mandatory conciliation talaga. Kasi, lisensya na ng agency nakasalalay. So, whatever your claims are, pwede naman nilang ibigay. But you have to talk, di ba? Kailangan nila sabihin, magkano kailangan mo, magkano yung naiutang mo. Usually, mga OFWs may utang yan. Bago umalis. Para sa placement fee. Lampas ulo yan, yung utang na yan. Tapos sa mga loan sharks yan. So what they really want is their money. So yun, may mandatory conciliation sa POEA. And then, they can also go to NLRC for the money claims. Which is also arbitration. Oo. Actually, may dyan, SENA, single entry approach. And then, pag hindi na-settle doon, akit sa arbiter, meron pa rin mandatory conference. Conciliation din yun. So talaga nahasa yung practice nyo even before you were appointed in the government. So puro ganun, halos araw-araw, kaharap ko worker, lagi may nag-negotiate magkanong ibabalik, magkanong pera niyang pwedeng niyang makuha, yung remaining salary niya na hindi na natuloy. Did you find that challenging, dealing with conflict? I mean, lahat naman ng abogado, di ba? We deal with conflict. Pero ito talagang face-to-face ka, kinakausap mo sila, Both ano yung parties, problema, tapos ganyan. both parties. Actually, natuwa ako. May feeling ako na pag nakakasettle ako, masaya ako Kasi, pababayaran niya yung utang niya, hindi ganun kalakas yung impact na nawalan siya ng trabaho. So sabi ko, gusto ko itong ginagawa. Pero I encountered mediators in the government na hindi okay. Like, merong iiwanan kami. Because I had this case, 47 yung complainants. Alam mo, 47 complainants, iwanan kayo sa isang room, you are unsafe as a lawyer. Diba? Baka makuyog. Oo, makukuyog ka talaga kasi sa'yo sila galit. Kasi they think ikaw kumuha ng pera nila. Kahit na hindi naman.
Hindi kami Diba? kumukuha So- ng pera. Hindi saka, it's interesting na to know na you as a practicing lawyer, pag nakakasettle, okay. Kasi syempre, hindi naman natin may iwasan. Yung ibang abogado, ang approach nila dyan is, pag nag-settle yan, edi, hindi hahaba yung kaso. Hindi hahaba yung lawyer's Hindi fees. lucrative. Diba? ganyan. So, it's good to know na, and dapat ganun yung mindset, no? As lawyers, I guess, dapat talagang we're seeking more of peace than making money. Tsaka naman eh. Tsaka totoo rin naman siguro yun, dapat din na magkaroon ng mindset ka towards settlement. Kasi pagka yung sinasabi nila, inayos kasi ni ganito yan, inayos ni ganyan yan. Pero actually, kaya yun naayos kasi gusto mo ng kapayapaan eh. And hindi mo kailangan palagi ng korte para doon, 'di ba? Actually, magbabangayan kayo sa korte ng todo eh, which is lalong masisira yung pagsasamahan nyo eh dahil magbabatuhan kayo ng kung ano-anong dumi doon. At least with the settlement, meron kayong compromise na makukuha, bati kayo, 'di ba? Parang At saka wala namang means yung OFW na lumaban. Yes. Sa totoo lang, kaya nakakaawa sila. Kaya pag masettle mo sila, okay na rin kahit hindi yun yung talagang amount na nire-request nila. So you just meet halfway. So, Yusek, siya, parang mas gratifying for you yung yung judgment by settlement na lang rather than go to the courts. Kasi we know how cases can be so long. It takes so long. That's true. 'Di ba sa NLRC pa lang, gano'n nakatagal, akyat ng Court of Appeals, tapos Supreme Court. Yeah. May cases akong gano'n eh. So, 'di ba I have 4 children. May ibang cases ako na labor case, isa pa lang anak ko. Hanggang sa naging 3 na, 4 na, labor case pa rin siya. So, kawawa naman sila. Yung mga naayos ko, nakapagbayad na dun sa inutangan, nakapag-move on na. Diba? So, yun yung nakakatuwa dito sa ADR. Okay, before we get into the nitty-gritty ng mga cases na nahawakan nyo, can you give us an idea? Ano po ba ang trabaho nyo sa Office for Alternative Dispute Resolution and what is the office about? Actually, ang OADR is an attached agency of the Department of Justice. Napakaganda po ng mandate namin. Kami po ay nagtuturo ng mga ADR mechanisms sa mga sangay ng gobyerno, sa mga barangay, lalo na po sa ating mga lupon at sa mga private sector. And then kami rin po ay nagsa-certify. Baka gusto niyo magpa-certify, magpa-accredit sa amin. Kayo po ay nag-accredit. Mga bukas. Kami nag-accredit ng mga practitioners. At maganda ngayon ang practice ng ADR dito sa bansa natin. And may feature kasi ang ADR na cross-border. So like sa arbitration, pwede kayong mag-appear sa ibang jurisdictions kahit di kayo lawyer doon sa bansa na yun. So marami pong nag-explore ngayon ng ADR, hindi lang mga lawyers, pati mga educators, engineers. Kasi ma'am, pag nabigay yung certification, tama ba yung sa UN Citral, ano siya, model. kasama na ba siya doon? Actually, wala naman siyang kinalaman doon, pero your credentials will speak for itself. Na ikaw ay pwede mag-conduct ng training, kukunin ka ng, for example, DENR, pwede ka sa kanila maging lecturer. Kayo, since showbiz na kayo pero yung extra income, makakapagturo pa kayo. Diba? Aside from MCLE. And then kami rin ay nagko-conduct ng mga seminars. May mga webinars kami monthly sa Office for Alternative Dispute Resolution Facebook page. And then lahat po yung mga lupon, nako-cover po namin yan through our Facebook page. But unfortunately, meron tayong 42,046 barangays. Wow. So, hindi po namin alam kailan makukumpleto yun, pero may pag-asa naman habang may buhay. May tanong ako, kasi to be honest, iniisip ko yan eh, kasi ang gandang credentials nung certified ka as an arbitrator. Kaya lang ma'am, kasi in my experience, having nag-PPMC naman tayo, di ba, nakikita ko yung skills ng mediator, sobrang galing. Na parang kahit nag-aaway na sa harap nila, kasi kalmado lang, na parang, huwag naman tayo mainit ang ulo. Mama, problema ko, I'm a Libra. So, a naturally indecisive person. Ang dali kong ma-convince. Kaya ko ba maging mediator kung gano'n? Depende sa zodiac sign. Dapat sa application ng ng certification, ano zodiac sign mo? Hindi ko naisip yan. Ipapalagay doon sa Sabihin ni JP, ganito, ay, may point siya. Sabihin ni Noel, ay, may point din siya. Ay, paano na to? Libra ako. Kakayanin ko ba? Pero hindi. Pero may trivia ako sa inyo. Ano po? Aris ako eh. Mas malala. Mas malala. Oo.
In general, no, hindi actually sa zodiac sign. Ang mahirap turuan mag-mediate ay lawyers. Aminin ko na. Kasi tayo ay judgmental. Ay, totoo po yan. Marami tayong opinion at gusto natin i-interject yun sa parties. Hindi naman natin hawak yung isip nila. Yun ang mahirap dun eh. Kaya, in our experience, mas nahirapan kami magturo sa lawyers than sa mga teachers, ganyan. So, pero okay naman kasi may magagaling pa rin. Na Libra. Some of them may be Libras, you know. No, we conduct trainings to our public attorneys, Yes, ma'am. sa mga lawyers ng OJCC, no, sa DepEd. So, okay naman sila. So, ma'am, tingin niyo ba parang the best quality of a person who wants to mediate is someone who is open-minded? Open-minded, and then you know how to separate Networking yourself from the roles that you play, the different roles that you play. Kasi, like when we train prosecutors, ang cute-cute nila. At nag-mediate sila sa simula, tapos later on, nagko-cross-exam na sila. So, yun yung namin. Nature nila naman, kasi nature nila. So, we actually flag them. Fiscal, wait lang po, mediation po tayo. And I think that's the challenge with lawyers, no? Kasi parang you have to unlearn certain skills, lawyer skills, to be able to mediate properly. Yung talagang papakinggan mo yung mga bawat panig and all of those things. Baka mas bagay pa yung mga judge kasi may judicial arbitration rather than Actually, pinakamahirap sa mediation yung self-restraint. Self-restraint. Ang daming mong kailangang i-restrain sa sarili mo. Your emotions. As a mediator. Minsan kasi gusto mo makisawsaw doon sa dispute. Ay, si Noel, hindi po talaga pwede dyan. Nambubuyo po yan. Ay, pinatay mo pala eh. Loko pala eh. Ninakaw mo pala eh. Paano ikaw pala may kasalanan eh. Huwag ka may teka. Loko pala eh. Marites pala. May isa kami na train na lawyer, nainis siya dun sa isa sa party. Sabi niya, ayusin mo nga yung ugali mo. So, dapat very diplomatic lahat. Oo, Language, lahat. demeanor. And then neutrality. It's something that you should practice. Kasi nga, lawyers tayo, sometimes sa utak natin may kinakampihan na tayo. So, dapat neutral lahat. Even yung naiiyak ka dahil nagkukwento yung nanay versus sa anak, dahil mami ka rin, kailangan makontrol mo yun. So, kung mahilig ka sa telenovela at iyakin ka, wag na. Huwag ka mag-break kasi naiiyak ka na. Para hindi ka, kasi how will the other party feel kung umiyak ka nung nagkukwento yung isa? Mga ganon. And then yung sarili mong judgment, tanggalin mo talaga. Kasi may mga gusto yung parties. Kaya nga may party autonomy sa ADR. May gusto sila na feeling mo hindi legal or feeling mo hindi dapat, pero gusto nila. So, para maayos nila. You have to respect that as a mediator. I have a question. When you're doing mediation, di ba, papasok ka doon na kailangan neutral ka, wala kang emosyon. Do you think it takes out the human factor in mediating cases? Kasi syempre kailangan ma-settle mo yung dalawang parties, yun yung ano mo eh. And ayaw mo naman ma-attach dun sa mga emotions ng mga ano mo, so you won't show your biases. Nawawala ba yung pagka-tao mo dahil ginagawa? Actually, yun nga, yung balancing act, kailan yung pagiging tao mo tsaka hindi habang ginagawa yung proseso. Kasi hirap ang mediation ngayon sa online. Kasi nga, yung human factor, wala. Hindi mo sila makita ang mata sa mata, hindi mo nakikita yung pakiramdam nila. So, mas madali mag-mediate ng face-to-face. Pero yung human factor na sasabi ko na dapat mong tanggalin, kailangan mo yon para maging neutral ka all throughout. Kasi tao kayo, iba-iba yung feelings mo eh. And wala kasi halos parehong case na ipapamediate sa'yo. It's always impromptu. So pati yung feelings mo, hindi rin siya ready. Impromptu din. Hindi mo alam kung na-expect ganun. So aside from, yun, syempre ngayon, nag-i-innovate na tayo, no? Merong mga online mediation. Aside from those areas, ano pa yung mga challenges ng ADR system na nakikita niyo? Number one is awareness. Okay, yeah. Kaya kung mapapansin nyo online, very much present yung OADR. Kasi talagang kailangan maging aware yung mga tao, ano yung agency namin, anong ginagawa namin, at paano kami makakatulong. Kasi pag hindi namin talaga nakuha yon, maraming di maka-avail ng serbisyo namin.
And Pangalawa, OADR is a young agency. Fairly yes, recent. 2022 lang kami. And then, number 2 siguro yung resistance. Resistance ng mga traditional law practitioners. Kasi feeling nila mawawala yung income nila just because they are practicing ADR, which is not true. There are a lot of cases that are non-mediatable and non-arbitrable. So we just have to educate them because for something you don't know will create fear in you. Na baka ganito, ganyan. So kailangan natin linawin. Kaya nagpapasalamat kami, mandatory subject sa MCLE natin, yung ADR. And lawyers are now getting excited and interested doon sa aming mga programs. Third challenge namin is how to avail yung mga quality trainings. Kasi konti pa lang yung providers natin. Hindi lang kami ang provider ng trainings, we accredit ADR provider organizations. So makakita kayo ng mga ads na nagpo-provide ng trainings, pwede kayo mag-enroll doon and then i-recognize namin kayo as accredited ng OADR. So this is both local and international trainings. Yes, oo. Kailangan talaga trainings muna. But here, locally, OADR offers different modules already and courses. So we have negotiation, we have arbitration, we have mediation, we have katarungan pambarangay, and we have integrated community ADR. And in September, we will be opening the first ever course in the Philippines that is called Family Dispute Resolution. Oh. That sounds interesting. Ganda naman nun, family. Ganong katagal, ma'am, yung mga ilang, like, if gusto kong mag-training, ilang hours ba siya? Ilang days? The standard is 40 hours. So 5 days kayo mawawala sa inyong mga opisina. Magko-conflict resolution ka na. But we promise to bring you back as better individuals. Trainings, yes. Lahat na lang ng gulo inaayos mo. Pagbalik mo. Hindi, ayusin natin ito. Nasaan yung tubig sa rep? Ba't hindi malamig? Teka, usapan natin na maayos to. Better individual. Lahat na lang dito. Kahit yung mga aso. Pag-usapan natin, may tig-isa kayong bowl dyan. Diba, more, other than the training, kasi sabi nyo, challenge sa inyo is awareness. Ano yung mga programa ng OADR to raise more awareness? We have our campaigns. No, very active kami dyan. Makita nyo kami sa lahat ng forms of social media, online platforms, kasi Nagti-TikTok dance ka. Sumasayaw kayo sa TikTok. lahat yan ginagawa namin. Hindi yun na-deny. Negative pregnant. Actually, may mga Zumba kami dun sa aming Facebook page. Siyempre, in-organize kaya hindi natin pwede pabayaan yan because we have to be healthy. Yes. So lahat yan, lagi kaming wala kasi lagi kaming umiikot sa lahat ng lugar, lahat ng kaya namin puntahan. And we have the justice zones kasi. So may mga na-classify, nag-justice zones sa mga cities. And then, kailangan ma-focus doon yung mga programa ng gobyerno about the justice system para bumilis yung galaw ng mga kaso and all. So, nagpo-focus kami doon. Pagtapos namin doon, labas naman kami doon sa iba pang mga cities. And then we have priority cities yung maraming disputes. Kasi meron namang statistics binibigay sa amin ng DILG. So, saan po pinakamaraming disputes? Actually, maraming regions na maraming disputes. Pero pinakamarami po sa NCR. NCR talaga. So, when you say disputes, anong pinaka-frequent na klase ng disputes? Sa barangay, utang pa rin. Sabi yung ni utang. Kaya dapat wag magpapautang. Yun yung lesson natin dito. Wag magpapautang, Weshi. Kasi ang hirap maningil. General rule, wag magpapautang. Kasi makikita mo sa ganyan, yung mga may utang pa yung malakas loob, Ay, naku, nagagalit. Totoo yan. Gusto ko yung may personal experience. Oo nga. Sinabi mo. Oh. Tatapang So pa. have you seen an improvement in the past 2 years because of these efforts? Nakita naman kayo na mas marami na bang nagiging interesado na mga mediators, or sabihin natin mas marami na yung sa statistics, mas marami nang nami-mediate na cases in the past 2 years because of these efforts? Una, sa OADR Academy, tumaas yung enrollment namin. So, ibig sabihin, nakakaakit kami na mga lawyers and non-lawyers para mag-enroll sa amin.
At maganda yon para sa amin kasi yung interest mo pa lang, di ba, na-capture namin, sabi nga nila, pag MCLE daw, natutulog lang yung lawyers. Ngayon yun sila natutulog. Interested na sila. After na MCLE lecture sa kanila, nag-enroll na sila. And then doon sa settlement ng cases, meron talagang significant improvement doon sa settlement rate. Sa statistics niyan, kulang namin nakukuha yan sa DILG. And then meron din kami galing sa Supreme Court, meron din sa iba't ibang government agencies na may ADR mechanisms na. Kami rin kasi nagtuturo sa kanila paano sila mag-set up ng ADR mechanisms nila. Para sa kanila, diretso yung stakeholder tapos pag-aayusin nila. Yun. So, ang idea is later on, lahat ng government agencies meron ng ADR mechanisms in place. Oo, tama naman. Kasi, you know, I mean, first and foremost, this is a measure by which we declog the courts, eh. Kasi, I mean, diba, this is step one, na parang if we can have a mechanism na hindi tayo diretso sa court, why not? Diba? Pero I guess yun nga yung problema ng mga lawyers kasi gusto nila nagpa-file sa court. Pero ako Yuseka, curious ako dun sa sinabi mo. Kasi part ng coverage ng trabaho niyo is katarungang pambarangay. And ang katarungang pambarangay, ito to be honest, I don't know much about it kasi ang lawyers hindi pwede dun. Diba? So pag katarungang pambarangay, Yusek, ang tinitrain ninyo yung mga barangay officials. Yung mga lupon. Yung mga lupon. Lupong taga-pamayapa. Oo. Bawat barangay kasi may lupong taga-pamayapa. 10 to 20 yan sila. Depende dun sa laki ng population ng barangay at kung yung kaya ng budget nila. Okay. How are the lupon appointed? Or hindi ko kasi talaga alam. Paano sila nagiging lupon? Nag-a-apply ba sila? Required ba silang mag-training muna sa inyo before they are accredited? I-designate sila ng barangay captain. Designation talaga. Punong barangay. Pero may vetting process yan. Sila dapat yung mga honest na tao, So persons with pwedeng hindi sila dignity and elective integrity. Hindi. Appointed sila sa Ina-identify sila. Tapos barangay. ipopost yan. May period yan for posting. Pwedeng mag-oppose yung mga kapitbahay. Kasi baka siya yung pinaka-chismosa doon, di ba? So, hindi siya pwede doon. Siya yung number one palaaway. Si Aling Blue. Chances are. You know, Yusek, this is very interesting to me. Kasi diba the barangay, it's the smallest unit, the governmental Local unit government in the unit, Philippines. yeah. Doon mo kita talaga yung buhay-buhay ng mga ordinaryong tao sa Pilipinas. So ako very interested ako sa yung ginagawa ng lupon. And I would imagine that they should be highly trained. Kasi buhay-buhay ng mga tao yung mga hawak niya technically, di ba? So, Yusek, ano ba yung pwede niyang desisyonan? I'm not sure if that's the right term, ng mga disputes sa mga barangay nila. Actually, yung desisyonan sa arbitration yun, meron kasi tayong 3 modes of ADR sa barangay. We have mediation, conciliation, and arbitration. Yung pwede magdesisyon, dun yun sa part ng arbitration. May award. Pero it's not so popular dun sa ating mga barangay, hindi masyadong nagagamit. Kasi hindi masyadong confident yung ating mga punong barangay that they can actually decide. Mga libra sila, ma'am. So, gusto ko na self-aware sila. I think I'm indecisive. I don't think I'm empowered to do this. At yung mga constituents din, hindi sila masyadong confident na yung mga tao decide din yun kay kapitan kasi hindi naman lahat ng kapitan lawyers. Yeah. No, hindi rin lahat sila nakatapos, 'di ba? They got that position because of the trust and confidence of the people, not necessarily about their educational background. Lalo naman siguro yung sa di ba? Sa mga far-flung areas, di ba? Yung yung mga chairperson doon. Tambay. Tambay. Malakas lang uminom. Mga ganong bakit could happen, di ba, ma'am? So, yun nga, paano mo nga naman ibibigay yung arbitration at paano siya magbibigay ng proper authority, award, no? di ba? Pero merong nakakagawa. Yun yung mga lawyers ang punong barangay. Kasi may Karamihan ganon. guidance, Oo, ganyan. kasi alam nila. Pero ang pinaka-popular sa barangay, yung mediation. Yun ang talagang ina-avail nila. Yun kay punong barangay yun. First 15 days sa kanya muna. Okay, so non-extendable yan. Dapat mag-effort talaga siya na maayos. Usually naman naaayos doon sa mga awardees ng Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Bihira yung umaabot doon sa pangkat. Yung pangkat, yun yung may 3 tao. Tagapamayapa. Na pipili ka doon sa lupon. Kapag hindi nakuha kay kapitan ng 15 days, nilipat doon sa pangkat. Ganun siya. And then your question about doon sa cases. Yes. Those not exceeding, sa crimes not exceeding 5,000 pesos fine or not exceeding 1 year imprisonment.
So, nandun siya sa bandang prison correctional. So mali po na halimbawa, rape, dinaan sa barangay, mali po yun. Mali yun. Pero kasi yun yung challenge no, na parang, lalo na if it's a community dispute, parating kay barangay, di ba? Ipabarangay mo yan, pablatter mo yan sa barangay, di ba? Isaac, did you ever get to like do research on bakit parang ang mga tao, lahat ng dispute nila, gusto nila dalhin sa barangay regardless of nature? Number one, litigious kasi tayo. No? It's in the culture. Litigious eh. So, nung bata pa tayo, pinapanood natin, I'll see you in court. Ganyan. Lahat halos nang napapanood natin drama. Ganyan. Diba? So, kaya akala nila ganon. Kailangan talaga merong magpalaganap na hindi dapat ganon. Hirap na rin yung courts natin, kaya ang ating Supreme Court, marami na rin silang initiatives kung paano nila kami tutulungan. Para yung justice system natin, hindi masyadong mapuno ng kaso. Actually, di ba yung JDR nga, it's just another way of Trying to it's another level na you can mediation through judges na siya. So, para lang talaga ma-declog yung court dockets, pati judge binigyan mo na ng mga ganun dati. Nasa mediation center lang talaga. Diba? Hanggang doon, nilagyan nila. Hanggang sa Court of Appeals, meron po tayong mediation. Kaya lahat ng layers na pwedeng pagdaanan, nilalagyan. Ang OADR, trabaho namin, i-promote yung ADR bago pa pumunta sa court. So, dapat malagyan lahat ng pwedeng lagyan. Which is why sobrang importante nga ng role ng OADR. Yes. Lalo na yung raising awareness, educating, helping the barangays. At alam mo kung ano yung katulong talaga sa mga librang barangay captain na to. Ay, yung libro naman. Of course, this one. Gabay ng barangay sa mediation, Ang galing mo conciliation, at arbitration. Supplies. Diba? Kaya let's talk about your Kasi, interestingly, ito yung unang libro na Taglish. No? And, kaya kunyari, bilhin nyo to, it's easy I'm guessing it's easier for our barangay captains or lupons to understand. Tapos nag-English ako. Para maintindihan nila ng maayos. And yun po ba yung talagang naging target nyo? Like, kaya Taglish yung libro. Ay gumawa ng manual. Oo, kasi una sa lahat, I was born and raised in Manila. Kaya sabi ko, confident ako, kaya kong gumawa ng law book na Tagalog. Pero ang hirap pala. Pero sabi ko nga sa'yo, pag sinimulan ko, tinatapos ko. So, tinapos ko siya. May one time nagturo kami sa Manila. Ang Manila po kasi 896 barangays. Imagine. Tapos yung materials po namin ay English. So nandun po yung challenge. Hindi lang para sa amin, pati para sa kanila. So sabi ko, sige, may nagbanggit sa akin na isang DILG director. Sabi niya, ma'am, baka pwede pong Tagalog. Sabi ko, sige, try po namin. So sinimulan ko siya, halos sukuan ko siya kasi ang hirap itagalog yung habeas corpus, yung mga ganung words. Bring the body. Dalhin mo ang katawan. Ito ba? Ito like Ito ba? Repetition. So mahirap. Pero sabi ko, kaya to. So nung kinausap ako ng Rex, sabi ko, sana po Taglish. Hindi ko po, sinadya ko po yan na hindi po Tagalog lahat, hindi English lahat. Kasi kung ano yung parang conversational. Parang kausap lang nila kami na nagtitrain sa kanila habang binabasa nila yung libro. Yes, that's correct. Kasi importante dyan yung guide sa kanila step by step, paano nila gagamitin yung forms. May katarungang pambarangay forms po tayo, kaya hindi ho natin kailangan ng lawyer pag nasa barangay po yung case. Marami yung barangay, di nila alam, pati mga tao, di nila alam, magagamit nila yon, fill upan lang yon. Sunod-sunod na yon hanggang execution. And then, hindi nila alam yung mga cases na covered. So, pinaliwanag ko dyan, in Filipino. Ano yung estafa? Bouncing checks. Ano yung less serious physical injuries? Yan yung mga pinaliwanag ko. Nandito lahat yung mga sample forms. Yan. Pero step by step siya. Step by step. Alam din ni Kapitan ano susunod na notice niya. Pati officer's return, nandyan na Kasi rin. even us, lawyer, hindi ko kabisado yung mga forms na yan. Pag may lumalapit sa akin, dahil ko lang sinasabi, lapit kayo sa barangay. And then, nilagay ko na rin dyan yung mga cases. Yun ang isa sa pinakamahirap. Mag-digest ng case. Oo, ganda nito. Nakita ko nga dyan, medyo may gumive up kasi parang,
ejectment, naka-italicize na. Ayan. Hindi na kinaya. Nakakatuwa actually basahin yung mga cases na in Filipino kasi para kang nagbabasa ng pocketbook. Lang, Yung mga pocketbook na Tagalog. Oo. I'm curious ako, anong Tagalog ng mediation, conciliation, at arbitration? Pag-aayos ng alitan. Yun lang in general. In general. Yes. Wala kaming term doon. Hindi ba kayo nahirapan sa translation in that sense? Kasi there is a limitation on the Filipino language with these technical terms eh. Ay, sabi ko lang sa Rex, wag natin ipilit Tagalogin yung di natin kaya. Totoo naman. Oo. Kasi baka lalong hindi magkaintindihan. Plus, hindi lang naman yung mga nagtatagalog magbabasa niyan. Oo. That's why hinihiling ko nga sa Rex na magkaroon ng translation in Ilocano and Bisaya. This is the first book na itatranslate nila doon. Pero makakatulong doon sa advocacy. Tsaka lalo na kasi kung ang end user natin is yung mga nasa barangay na nagko-conduct nitong procedure na to. Diba? The wider we reach, the better. The better. Remember, 42,000 po. Yes, totoo po. And that's, I think, in all kinds of laws naman, aside from trying to be accountable, trying to be compliant with the law, we want to be ethical. And one way of being ethical in communicating the law is making sure that they understand and translating it in a local language, easily readable and understandable. Isa yan sa ethical ways of communicating the law, diba? At saka Yusek, na-realize ko rin, the work will never end. Kasi because we're talking about barangay officials, nagpapalit. Oo, challenge din sabi niyo, 6 every 3 years. Tapos yun nga sabi ko kanina, mga seniors kasi usually yung mga lupon. Ba't gustong gumawa ng pyramid? Nawawala sila. Ano nangyayari sa kanila? Kinukuha niya ka ni Lord. Diba, tituruan namin nasa boarding gate na. Sila talaga may hawak na stamp. Elder, literally. So, ang hirap nga ng user kasi paulit-ulit, kasi papalit-palit. This is a way na ma-immortalize na talaga siya for everyone's reference even in the future, no? Oo. Tsaka nilagay ko na rin dyan yung mga gagawin nilang procedure pag nagme-mediate. Oo. Kasi yun yung kulang eh. Paano nila gagawin, paano yung sisimulan, ano yung opening statement nila, sino una pagsasalitain nila, magsasummarize sila. Ako, itatry na ba natin? Para maraman na naintindihan nila yung nagsalita, yung complainant. Yun siya, tapos nakalagay dyan, syempre hindi aawayin, may ground rules tayo, ganon. Hindi mo pwedeng pilitin. Yes, ma'am. Syempre, iba pa rin na matrain sila ng OADR. Kasi sa amin may simulation. So may mga dala kaming partido. Gusto niyo bang i-try? Sige, ma'am. mamaya. Sige, try natin. Dali, ano? Sino mediator natin? Ito, buong elder. Pwede mo magmura? Ay, blik na lang. Ay, tahimik lang ako eh. Sasabihin ko lang mukhang punong barangay, pero Mukhang puno lang. hindi ko kinaya. Or mukhang barangay. Ano gagawin ka natin? Dali, game. Sige, pwede. O sige, ano pag-usapan? Ano pag-awayan natin? Hindi kasi parang, ako naman pare, yung book na yan pare, para hindi nyo ako awayin. Di ba? O, tingnan mo, nang-away na. Yung mediator mo. Sige, game. Oh. Kasama ba sa mediation ng yoga? Zen. Para peaceful kang tao. Peaceful, diba? Meditation pala. Hindi. Sige, kunwari. Kunwari, ano? Magkapit bahay kami ni Lay. Tapos, magreklamo ako kay Cap. Ay, kay Kap, Lupon. Kay Lupon. Kay Lupon. Ano reklamo mo sa akin? Yung Wala na siya nasabi. yung aso niya, Akala ko, dumuwi dun sa... so wala kang issue sa pag-videoke ko? Tapos ang ingay mag-video ko, alas 10 na. Ano ba talaga ang tunay na pinagmulan? Yung aso. Tingnan nyo. Hindi nga niya alam ko ano narareklamo niya sa akin eh. No problema niya sa akin. So, dun sa dinadala ano, niya ako dito. paano ko po siya sisimulan na ganong, nag-aaway sila sa aso, dumi, sabay video kay po pala. Una mo na, iset mo yung tone. So, dapat may opening statement ka na maganda. Okay. Like, bakit sila nandito? Ano okay. yung objectives ng mediation? At ano yung magiging benefit nila doon? And then, ano yung role nila? Ano yung role mo? Okay. Dapat alam nila na hindi ka magde-decide. Ikaw ay namamagitan. Magandang araw sa inyo. Kumpletuhin ko lang. Tapos yung ground rules mo. Teka muna, wala akong cheat code. Alam na madami ako na yan. Sabi ko, wala ka na nangyayari sa naman atin. kita from Sige, time sige, to sige. time. Okay, Tapos yung okay. process. Okay, ma'am. Okay, sige. Simulan muna.
Being a dignified punong barangay. Ano? Okay. Alam At niyo ba? kalmado. Okay, magandang araw sa inyong dalawa. Okay, nandito tayo ngayon sa ating barangay para pag-usapan ang inyong problema. Okay, anong pangalan mo? Kap, pinoto kita, di mo ako makilala? Hindi tayo close? Jose, Kap, nang-aaway. Kap, kita nyo na yung ugali niya. Kalma lang po tayo. Nandito po tayo para pag-usapan ng ating mga problema. Saka siguro, kung hindi man natin maayos ngayon, meron tayong mapag-usapan para meron tayong pagkaliwanagan. Okay? Objective. Okay. Itong mediation na tinatawag natin pag-ayos, ang nais nitong mangyari, kung hindi nyo man naintindihan, objective po nito ay meron tayong usapin or usapan na nais nating gawin para magkaayos po ang problema nating magkakapitbahay. Okay? Hindi po ako magde-decide, hindi po ako magbibigay ng kung anumang judgment sa inyo dahil yun po ay manggagaling sa inyong dalawa. Andito lang po ako para makinig at... Kap, judgmental na talaga siya, Kap. Kalma, tol. Kalma. Sorry. Ano po siya? Yung process. Okay. Ano ba yung proseso? Ang hirap, no? Magsasalita muna siya. Okay. Sino po ang Sino po ang nagsampang? Ako yung nagreklamo. Okay, Mang Jose. Kap, Para ka bang si Diamond? Oo. Mang Jose, ikaw ang nagsampa ng reklamo galing kay Aling Donila. alas 11 na, nagbibidyoke pa. Walang konsiderasyon. Tapos paggising ko kayo ng umaga, daming kalat, pati dumi ng aso nandun sa bakuran ko. Sa kanila yung asong yun. Kap, piyesta. Sino natutulog ng maaga? Piyesta. Diba? Alam ng buong barangay yun. Teka muna, titignan ko muna dahil libra ako. Mama, ano susunod? Nag-aaway na sila, ma'am. Ground rules, hindi ka nakapag-ground rules. Okay. Then, lagyan muna natin ng kaunting, sinatawag nila to sa English, the ground rules. Tayo muna ay, unang-una kalmahin muna natin ang sarili natin dahil hindi po natin kailangan pag-away dito. Okay? Bibigyan po natin ng chance ang isa't isa sumagot para lang po magkaroon tayo ng paliwanagan. Okay po? Okay, Kap. Mang Jose. Okay, ma'am. May ground rules na tayo. Tapos... Okay, mag-start na. So, magsalita na sila and then isa-summarize mo yung sinabi niya. Okay. Una, di ba okay. una siya nag-opening statement? Okay, isa-summarize mo yon. Okay, so Aling Lunila. Bakit natin tinatawa na nagpakalat ko? Okay. Sabi nga ho niya kanina na problema niya ay yung videoke tsaka yung aso. So, ano po ba ang masasabi niyo doon? Nasabi niyo nga kanina na piyesta. Una, piyesta. So, hindi lang naman ako maingay. Lahat ng buong kalye namin maingay. Bakit ako lang nirereklamo niya? Pangalawa, yung aso na sinasabi niya, hindi ko naman aso yun. Aso yun ng tao sa tapat namin. So, hindi ko naintindihan bakit niya ako kinakasuhan dito. Ano po ba masasabi niyo doon, Mang Jose? Yung aso yung kumakante. Sa karaoke. Bibiling ko yung aso na yan. Yung aso yung nireklamo ko, di ko alam, ba't siya nandito Okay, at least ngayon alam na natin na kung ano ang mga issue natin sa isa't isa na yung aso pala mahusay kumanta. Hindi natin siyang pagkakitaan. Pwede ako sumama doon. Okay. Tanong mo sila anong propose nila na settlement. Okay. Dito dahil nga maliwanag na sa atin kung anong problema, ano kaya ang maaaring nating pag-ayusan or ayusin dito sa usapin na to? Ako sa akin set niya expectations niya, ha? Siya magreklamo ba? Kalma po, Beshi. Kalma po. Apo. Oh. Ako okay lang naman po sa akin na mag-video pero sana hanggang 10:59. Huwag naman po 10:59. 11:11. Marunong po ba kayo bumasa na rin? Grabe, of course. Okay. Sige, pabayag ako. 10:59. 10:59. So, ano po yung magiging proseso doon? Magpipirmahan? Magkakaroon ng settlement agreement. Settlement Ida-draft, tapos papabasa sa inyo ni Kap. Tapos pipirmahan ng Pirmahan pareho. niyo. Okay. So ngayon, 10:59. Paano po ang tayo ng aso? Yung tayo ng... Paano tayo ng aso? Ay, yung mga pala aso yun. Oo, di ba aso, di ba? Inadmit mo, di ba? Sa inyo na lang, Kap, yung aso. Okay, pagkakakitaan ko na lang siya. Okay, maraming salamat. Ito po ang
napag-usapan natin kanina, 10:59, kakalma po tayo, tapos iintindihin natin ang piyesta. Okay. Maaari po ninyong basahin para at inyong pirmahan pagkatapos. Okay, sign. Okay, very good. Ganda na po yun, Lisa. So talagang kailangan din ng participation ng parties. Dapat non-litigious talaga, willing to settle. Kaya lang, bihira minsan yun. Oo nga. Kasi pag dumarating sila doon, mainit yung ulo nila. So, yun yung challenge sa mga lupon. Parang psychologist din pala ang lupon, no? Oo. Hirap. So yun yung parang yung Magandang settlement. Oo. Pero yun nga, the reality, hindi siya ganun kaagad na nangyayari. Kaya kailangan natin ng gabay ng barangay para din maintindihan ng lahat kung paano siya makuha yung ADR sa barangay o yung pag-aayos sa lupon. Ma'am, ganong katagal niyo nang ginagawa ito? Aside from being a member of the OADR, yung mediation, matagal niyo na po? Since 2008. Matagal na. Since 2008. Hindi ko na countless mediations na yung napuntahan ko. And all of them are very interesting. Ano yung pinaka-interesting? Yun nga, yung sa 47 complainant. That was in POEA before. So pagpasok ko, minumura na nila ako pagpasok ko pa lang kasi representative ako ng kliyente. Mga workers sila sa Poland, supposedly. Nagbayad sila tigta 10,000. Tapos wala, hindi sila nakaalis. So 47 sila. So minumura nila ako pagpasok ko pa lang, balik mo yung pera namin, PI ka, ganito, ganyan. Not really understanding na lawyer ka lang. And then when we got to the room, sabi ng mediator, sige, dito kayong lahat, iwanan ko kayo, mag-usap-usap kayo. Tapos mag-isa lang kayo doon yung say. So, kinapitan ko yung mediator. Sabi ko, ate, wag mo akong iwanan. Kasi ate na lang. Wala nang nagawa, ate. Kasi bata pa ako. Sabi ko, wag mo akong iwanan, papakapatayin nila ako dito, di ba? So, yun, ilang beses ako iniwanan ng mediator before. Kakaloka naman yun, music. Hala. Pero na-successfully settle naman yun. Actually, hindi. Kasi wala nang pambayad yung kliyente. So, may mga ganun ding realities. How do you accept that? Parang, as a mediator or someone who's representing a party, no? Minsan ang hirap tanggapin. Paano nyo i-communicate yun sa clients? Wala tayong magagawa kasi alangan mag-abono ako. Totoo naman. So, tsaka ang dami po ng 47. So, parang sa next, di ka na-attend kasi wala ka namang good news. Totoo. Tapos yung authority mo hanggang para magsabi lang na hindi mababayaran. Lalo silang galit, baka abangan pa ako sa labas. Pero galing, no? I mean, it's very exciting at the same time interesting yung work ng OADR. And malaking opportunity for our aspiring lawyers and current yung mga beshi lawyers natin to look into the field. And explore any what this advice field po sa mga gusto na itry yung mediation or gusto mag-training for certification? Kausapin niyo po yung mga beshies natin. Sa lahat ng mga beshies natin, lawyers, non-lawyers, educators, engineers, gusto nyo mag-try ng ADR, you have to start with the trainings. Number 1 yan. It's another story na kayo'y ma-appoint na mediator or arbitrator, pero lahat magsisimula sa capacity building. So, nandyan po ang OADR Academy sa Visayas Avenue. Check nyo lang po yung aming Facebook page, Office for Alternative Dispute Resolution. Nandyan po lahat ng activities namin, pati po yung mga fees. Minimal lang naman po yung sinisingil ng OADR dahil kami po ay government agency. So, abot kaya naman po yan. And your organizations, yung inyong mga kumpanya, kaya naman po kayong ipadala dun sa aming mga trainings. At yun nga po yung lagi kong promise, ibabalik ho namin kayo as better individuals. Kung dati ho kayong palaaway, dati ho kayong masungit, pagbalik po, mabait na kayo. Pero mga away pa rin. Hindi, pero yung nasabi nyo rin po, Mama, hindi kailangan na maging abogado para maging mediator. Maraming law students nagtitraining sa amin. Mga naging interested sila. Kasi marami na rin programs ngayon like yung Intellectual Property Office of the Philippines. May mga pa-moot court din sila dyan. May mga for mediation. Marami nang ganun ngayon. Maganda yung future ng ADR dito sa Pilipinas. Kaya hindi natin bibitawan lahat ng mga programang kaya namin ibibigay po ng Office for Alternative Dispute Resolution at ng Department of Justice. Okay.
Thank you, Yusek, for gracing us Yes. today, no. And sobrang saya nung naging discussion natin kasi this is another field that we are not really familiar with. And I'm guessing pati yung mga Beshi listeners natin, hindi sila familiar dito sa OADR. Baka ang at most lang parang tayo. ADR sa class. Oo, no, school subject lang siya, no. Pero marami pang mga opportunities and at the same time very interesting yung alternative dispute resolution. Okay? And lalo na congratulations ma'am sa book. Makakatulong po talaga itong libro, yung Gabay ng Barangay, lalo na kung kayo ay hindi lang sa mga abogado, no, or sa mga law students, lalo na kung kayo yung mga nasa barangay. Yes, mas lalo. So yung maging elder, lupon taga-pamayapa. Bigyan po namin kayo ng staff. Para sa mga libra. Alam nito, Ugis Barangay. Punta lang kayo sa Rex Bookstore para bilhin yung libro na Gabay ng Barangay. Okay? And any last words, Beshies? Ako, thank you lang, Yusek. Thank you because, it's another day full of education para sa amin din. Kasi yun nga, sabi nga ni JP, parang, this is an in-depth look about how ADR works talaga. And also, ito yung space na hindi namin masyado nadidiscuss eh. So, salamat sa mga information na shinare ninyo. And yun nga, thank you to Rex because of the continuous opportunities for education na binibigay Kasi nga lifelong learning partner. Yes, exactly. Galing ko na. Ako naman, ang gusto ko lang sabihin kay Yusek ay ang galing kasi from dancing to ADR. Oh, diba? Yes. Yung talon, grabe, no? And you can use dancing as a memorization tool. So, yeah. Maraming salamat, Yusek, sa pag-grace dito sa show na pinrovide ng Rex. And sana po ay maging Ilocano at Bisaya rin ang Gabay ng Barangay. Abangan namin yun. Mas marami itong matutulungan na tao. And with that, we are the Bar Beshies. Ako si JP. This is Lay. At ito naman si Noel. Welcome and thank you kay Yusek! Yay!